And Steve sa DZM. Magandang morning mga taga-Altodap. Magandang umaga po, Sir Johnson, Sir Steve, at sa inyong taga-subaybay at taga-pakinig. Magandang umaga po sa Kaboy, lahat. bukas daw 160 na ang diesel. Ay paano yan? Opo, tama po kayo. Nakakalungkot po dahil unang-una, yung pumpasani ng diesel ay umaano po sa mga driver, umaano po sa mga driver. Actually po, mamaya nag-uusap kami ni Ka-Obet Martin na pupunta kami sa LT Parby para po hingin namin na ibigay na yung fuel subsidy ng mga driver kasi ang naibibigay pa lang po yung sa DSWD na kung saan marami naman pong hindi pa nakakakuha doon, special payout. Ay nako, sa tagal-tagal na po ng panahon, kailangan pong maibigay na yung ayuda sa mga driver. Sir Steve at saka Sir Johnson. Kaboy, naalala ko nung isang linggo bago mag-Holy Week break, nagbigayan ng ayuda ng fuel subsidy dyan sa LTO. Hindi ba kayo nakapila ron? Yung pong binigay doon ay para sa mga operator pa lang. Operator. Opo, kasi po, hinirit po namin, dalawa na po ang bigyan, operator at saka yung yung driver. Yung pong sa mga operator, nag-payout na po yung Metro Manila. Nag-payout na po yung mga operator na kung saan, halimbawa po, ako ay korporasyon, entity ko. Ako po yung kukuha at ako magbibigay sa mga operator. Kaya pala yung isang yung operator. Yung mga driver po, ang usapan po doon, silingan po kami ng mga GCash at through GCash na lang po para po diretsong pupunta sa driver yung ating ayuda po, yung fuel subsidy po. Kaya pala yung isang operator ng jeep. Tinawag yun ng LTFRB na fuel subsidy. Subsidy na lang na kung saan pwede mo ibili ng bigas, pagkain, panggasayo na. Oo, naalala ko lang, Kaboy, nung bigayan nung before Holy Week break nga na yung kako, merong isang operator, ang natanggap po niya ay 20,000. Pero ang dami pala nilang maghahati-hati dun sa 20,000 na miyembro ng kooperatiba. Siguro po yung mga ganun pagkakataon, baka may error lang po yun, pero aayusin po yun. Dahil yun po yung pag-uusap namin ng chairman ng LTFRB na kung saan, kung may mga problema along the way, ay aayusin po. Kung halimbawa po, ang nakuha mo, 20 operator lang, pero 40 pa po yung mo, aayusin po yun, ihahabol po yung kasi ganyan din po yung nangyari sa akin. Opo. Meron po akong isang member na kagaya po niya, may tatlong modem kami. Ang naibigay po, puro traditional jeep, may balance pa po. Ang usapan po namin, aayusin po namin pagkatapos ng Holy Week. Ibig sabihin na Kamilencio, yung hinihingi nyo separate, iba sa operator, iba sa driver. Pero kung tatanungin, magkano po ba yung pinakasapat na dapat ay matanggap po ninyo? Yung pong sa driver, 5,000 po rin yun. At dito naman po sa mga operator, depende po. Pag modern po, 10,000. Pagka traditional, 5,000 po. Bukas nga po inaasahan yung taas presyo ulit ng produktong petrolyo. Ano po ang panibagong diskarte ng mga tsuper po natin para po makatipid? Yan po yung nakatakot siya ngayon. Sa akin po, makikipag-ugnayan po ako sa mga leader namin kung ano po yung gagawin nila. Diskarte kasi sa kanila naman po yun bilang national. Ako naman po yung nagpaparating sa gobyerno natin ng kahilingan din ng ating mga leader doon sa nationwide po. Kaya nga po hindi pa namin alam at saka nakakatakot lang po rito, Sir Johnson at saka Sir Steve. Ay po ito, ang natatakot lang po ako rito baka mamaya po sa hindi nakayanin ng ating mga driver ay tumigil na lang po silang kuta. Dahil unang-una, Sir, kung bakit po kayo bakit kayo bibiyahe ng maghapon kung puro hirap lang aabutin natin. Pero Kaboy, pabor ho ba kayo dun sa ginagawa ngayon ng Manila LGU na magpapatupad ng libreng sakay tapos babayaran yung mga operator at driver? Kumbaga fix na yung kanilang kinikita sa araw-araw. Pwede po yan, pero dapat po isama mo, sir, yung mga operator. At saka yung kasi po, sino po ba bumibili ng ng mga spare parts? May boundary po yan, no? Ang tingin po, dapat sagutin po nila yung diesel. Kasi unang-una, yung driver po, okay, bibigyan po ng arkilahin po yung magkano po nila arkilahin? Kasi doon po sa tupad, po parang maraming ayaw sumama doon sa tupad na gagawin. Dahil kinausap po kami ng LTFRB na ibibigay 6 lang po, no? 695. Paano? Maghapon daw po biyahe. Ang problema po, sir, yung diesel na gagamitin mo, Tuloy-tuloy.
Opo, yung diesel po na nagagamitin mo, kung halimbawa, kasi siyempre, yung sinasabi po ng mga LGU natin, hindi pa natin alam kung ano yung mechanics nila, na kung saan, baka mamaya maghapon na Sir Steve at saka Sir Johnson, baka maghapon kang pabiyahihin, paano naman po yung yung diesel mo? Yung driver, okay lang po yun. Paano po yung diesel mo? Sino po magkakarga ng diesel? Driver din po nagkakarga ng diesel. Oo, dapat siguro linawin nga hindi namin kabisado in fairness sa ang meron niyan Manila LGU, baka naman may mechanics na ang pagkakaalam mo dyan, partner, may bayad sa gasolina, may bayad sa operator, may bayad sa driver. yun pala naman Yun. O ibig sabihin kakarguhin din ng LGU yung diesel ng jeep, may bayad si operator, sure na may kikitain si jeepney driver. Ay, okay po yun kung ganun po. Pabor po yan doon sa driver talaga. Pero siguro po, piling-pili lang na mga LGU yung gagawa po niyan. Kasi, siyempre, kung Manila po, okay lang po sa Manila yon dahil maliliit ang rota sa Manila. Pero may rota po, kagaya po ng rota ko, itong Padilla, Cubao, napakadami po namin dinadaanan. Antipolo, Marikina, Pasig, Quezon City. Opo. Sino po mag-shoulder na LGUs dyan? Opo. So bali Kaboy, ang inyong main concern ngayon ay ang pagtanggap ng fuel subsidy. Yun hubang petition ninyo for fare increase tanggap ninyo na set aside muna dahil presidente naman na nagsalita na wag ipatutupad or ipupush pa rin ninyo na magkaroon ng taas pasahe? Ipupus pa rin namin po yon dahil unang-una po siguro yung subsidy sinasabi natin ay hindi naman po talaga sasapat. Baka kapag hawak ng driver yan, ibili lang na isang kaban bigas or sandali lang po, ubus na yan. Paano pa po yung pamilya nila sa susunod? Ito nga po, napakabigat po nitong itong dadating na na increase ng diesel. Napakabigat na po nito, hindi na po natin maintindihan kung ano po ang mangyayari sa bansa natin. Sana po, kumilos na kaagad ng madalian yung ating Pangulo. Sa kanya naman po yung yung kamay nito sana po kahit papaano yung pisong hinihingi namin, sana po i-approve na niya dahil ito po yung pinaka-solusyon na nakikita namin yung pong nawawala sa amin kahit papaano po mai-stand. Opo. Yun hubang grupo ninyo, Kaboy, sumama dun sa ilang araw na tigil pasada dito sa Metro Manila? Hindi po. Hindi po Hindi. kami sumasama doon dahil unang-una, paano po kami sasama doon? Ako po, ang lagi kong sinasabi, parang ang pinahihirapan lang natin yung mga pasahero, mga commuters. Sinasabi ko po lagi, mahal ko po ang pasahero dahil unang-una, diyan po kami nabuhay. Namasada po ako, 25 to 30 years po ako namasada. Kaya kailangan po igalang natin ang ating mga pasahero. Huwag po natin silang pahirapan. Alright. Sige, Kaboy, balitaan mo kami ano man ang magiging resulta ng pagkikipag-usap ninyo ulit sa LTFRB, ha? Opo, maraming salamat po sa Thank inyo you. at mabuhay po kayo. Thank you. Maraming God bless salamat po. to, Kaboy Vargas, ang National President ng Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o ng ALTODAP. So dalawa, fuel subsidy para ho sa kanilang mga